Narito ang maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ngayong linggong ito. Panoorin niyo po. Sinikap ng mga tauhan ng Philippine National Police na magpatupad ng maximum tolerance sa mga rallyistang nagtungo sa Commonwealth Avenue upang magsagawa ng kilos protesta. Gayunman, hindi pa rin nila maiwasang gumamit ng puwersa nang magpumilit na ang mga itong makalagpas sa itinakda nilang hangganan. Pinabayaan natin magprograma sila the whole day, tapos nagtakip sila sa mukha, ginamit nila yung mga bata, at saka may mga dala silang flyers, sinira nila yung physical barriers natin. Nagpumilit silang pumasok, so hindi naman pwedeng pabayaan magkaroon ng anarchy. Napayagan natin yung mga bata nakaharap dun sa CDM. Ngunit reklamo ng mga militanting grupo, kalabisan ang ginawa ng mga pulis na pagbomba ng tubig sa mga rallyista na naglalabas lamang ng pagkadismaya sa pamamahala ng gobyerno. Irritated kami, no? Dahil it reminds us of martial law. Yan ang ginawa ni Marcos nung panahon ng martial law. Ginagamitan ng may kulay yung tubig ng water cannon para pag sa takbuhan makikita nila, may segregate kung sino talaga yung mga namumuno. Subalit iginiit ni Valmoria na kailangan ding tingnan ng Commission on Human Rights kung bakit kinailangang gawin ng mga otoridad ang pag-asinta ng water cannon sa mga militanteng grupo bilang preventive calibrated response. Dapat i-observe naman yung human rights ng ating mga kapulisan, ng ating mga government officials. Dito lahat, kasi ang inano natin dito kapayapaan . Tiniyak naman ng pamunuan ng National Capital Region Police Office na handa sila makipagtulungan sa Commission on Human Rights kaugnay ng planong investigasyon sa naganap na pambobomba ng tubig ng mga otoridad sa mga rallyista. Mahigit 1 linggo na ang nakalilipas, ngunit makikita pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Glenda sa Calabarzon area, partikular sa Laguna. Maging sa loob ng Camp Vicente Lim ay nabuwal ang mga puno at bumagsak ang mga kawad ng kuryente. Ayon kay Senior Superintendent Florendo Saligaw, ito ang dahilan kaya't umaasa pa rin sa generator set ang mga opisina sa loob ng kampo. Sa rami ng puno na nabunot, nabuwal, ay naapektuhan talaga yung ating power lines. Lalo na sa lalawigan ng Quezon, Laguna and Batangas. Yan ang most affected. No? At sa buhay ng ating mga kababayan, siyempre lumubog sila sa baha. Ang Laguna, yun naman Quezon, halos hindi madaanan yung mga kalsada, lansangan, and also in Laguna and Batangas. At napakalaki ng epekto sa kanila economically. Maging ang mga residente sa Calamba ay umaasa pa rin sa mga relief goods at libreng gamot na ipinamimigay ng pamahalaan at maging ng mga pribadong sektor. Malaking tulong sa akin, sa amin talaga. Nabibigyan. Yun, nabibigyan ho kami ng ganyang tulong, ng mga pagkain, nabigyan din ho ako ng bigas. Itong mga binibigyan nating mga supplies, grocery at kinakandakan natin ng mga medical mission ay yung mga nasalanta ng Bagyong Glenda dito sa Calamba, Barangay 1. And then yung mga matatanda na para sa medical mission na kapos sila sa gamot na bumili. And kasi nagbibigay din kami ng libreng gamot para dun sa resita na kailangan nila. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ang pamunuan ng PNP Region 4A na paigtingin ang pagpapatrolya lalo na sa gabi dahil sa posibleng samantalahin ng mga kawatan ang brownout sa ilang lugar. Kaya nga ang ating mga chiefs of police, may guidance yung ating regional director, si Chief Superintendent Gatchalian, na lalong paigtingin, huwag tayong magpa-apekto doon sa brownout. At yung ating patrol cars ay nilagyan na rin nila ng marami na rin, halos ay mabubuo na rin siguro lahat na may mga CCTVs na rin yung ating mga patrol cars. Sa tala ng PNP Calabarzon, halos 50% ng kanilang mga pulis, lalo na sa Quezon Province, ay naapektuhan ng nagdaang bagyong Glenda. 10 civilian informants na naman ang binigyan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng reward na aabot sa 5.8 million pesos cash. Ayon kay PIDEA Undersecretary Director General Arturo Cacdac, ang mga ito ay kinabibilangan ni Shul, Philly, Master, Gohan, Daredevil, Big Boy, Superman, Thunder, Spartacus, at Wildcat
na nagbigay ng mga impormasyon upang maaresto at matunton ang mga high-value drug personality. It is PIDEA's intention to ensure that the Filipino people will better feel PIDEA's presence by focusing on high-value targets and high-impact anti-drug operations. Sinabi ni Kakdak na sa 10 mga informants, si Wildcat ang nakatanggap na may pinakamalaking reward na aabot sa 2 milyong piso dahil sa pagkakakumpiska ng 24 kilograms ng ephedrine at 27.5 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu sa Barangay Tambo, Parañaque noong February 12, 2014. Si Spartacus naman ay nakatanggap ng mahigit 1.1 million pesos matapos na ituro ang 17.48 kilogram ng shabu at pagkakaaresto sa 2 drug personalities sa Zamboanga International Airport noong November 8, 2013. Mahigit sa 700,000 piso naman ang nakuha ni Thunder matapos na makumpiska ng PIDEA ang 10.10 kilogram na shabu at pagkakaaresto sa 3 drug personalities sa isang buy-bust operation sa Rojas Boulevard, Pasay City noong February 27, 2014. Various strategic initiatives in order to become a highly competent and credible organization. Paliwanag ng PIDEA, tinatapatan nito ng karampatang halaga ang mga impormasyong ibinibigay sa kanila ng mga impormante upang mahuli ang mga taong nasa likod ng ilegal na droga. Sa datos ng PIDEA, nasa mahigit 6 na bilyong pisong ilegal na droga ang nasamsam ng ahensya mula July 2013 hanggang June 2014. Mahigit sa 10,000 drug suspect ang nasa kote at 14,540 ang bilang ng kasong naisampa. Ang nabanggit na datos ay bunga na rin ng 9,374 na ginawang anti-drug operation. Inaasahan na malaki ang pondong matitipid ng Philippine National Police matapos na mailipat sa kustodiya ng BJMP si Janet Lim Napoles. Ayon kay Region 4A, Police Community Relations Division Chief, Police Senior Superintendent Florendo Saligao, nakahinga na ng maluwag ang kanilang mga tauhan na umi-escort sa Pork Barrel Queen. Mas malaking kaluwagan to para sa PNP. Now, we can, although we are concentrated and we are focused on our crime prevention, now we can mas mariri-invigorate lalo kasi madadagdag na yung almost 1 platoon na nagro-routinary security sa kanya at nag-escort. Sinabi pa ni Saligaw na gagamitin nila ang pondong matitipid sa iba pang mga priority police operations. Yung pondo para dun sa paghahatid, pagsundo, pag-escort, tsaka yung pagbabantay doon is magagamit na natin siyempre sa mga programs natin, sa mga peace building programs, peace development programs ng PNP. Sinasabing umaabot sa 150,000 piso kada buwan ang gastos ng PNP sa pananatili ni Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Habang nasa 120,000 piso naman ang gastos sa tuwing ito ay bibiyahe patungong Metro Manila dahil sa dami ng mga pulis na nag-e-escort sa kanya. Inilipat na sa BJMP sa Bikutan, Taguig si Napoles noong Lunes matapos itong ipag-utos ng Sandigan Bayan. Leia Ilagan,